Isang paglalakbay na nakita bilang isang maneuvering drill na sumasagisag sa pagkakaisa. Ang mahalagang misyon ng paglalayag ay nagpapakita ng pangako nitong pangalagaan ang integridad ng teritoryo at itaguyod ang katatagan sa West Philippine Sea. Kung sa totoo lang, mga utol, no? Sa totoo lang, kung ipapatupad talaga yung tinakda ng international law, 'di ba? Ngayon malapit na magkaroon ng assembly, mga utol. Ito, malapit na itong September. Kung hindi ako nagkakamali, magkakaroon ng UN General Assembly. At kung hindi ako nagkakamali, sa New York City ito gaganapin. Malamang sa malamang mapag-uusapan itong estado o yung sitwasyon dito sa Asia Pacific region. Okay, particular yung Taiwan pati yung sa atin. Yun ang nangyayari dito at ginagawa ng China. Malamang sana lang doon sa usapin na yun, doon sa UN General Assembly na to, mapag-usapan at gumawa sila ng hakbang para tuluyang maipatupad yung international law na sinasabi nila na hindi naman ginagalang nitong China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa patuloy na tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea, mga utol, dahil sa pangaagaw ng teritoryo ng China at pagiging agresibo nito, eto na mga utol, Philippine Navy nagpakitang gilas na sa West Philippine Sea. Mga Chinese militia pinaalis. Ayan Chinese Navy yan. Mula ito kay John Reps, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na mga utol. At mamaya i-check natin yung report dito. At may idadagdag lamang ako. Okay? Abangan natin yan. Game na. Tatlong modernong barkong pangdigma ng hukbong dagat ng Pilipinas ang nagsagawa ng maniobra malapit sa Ayungin Shoal. Isang maliwanag na pagtatangkang itaboy ang dusi-dusi ng mga sasakyang pangdagat ng China na nanghihimasok at makakuha ng kontrol sa Ayungin Shoal. Yan, reps. Ang Western Command na nakabase sa Puerto Princesa sa Palawan ay nagulat na ang BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal na isang guided missile frigates kasama ang BRP Gregorio del Pilar na isang Hamilton class na high endurance cutter ay nagsagawa ng mga maniobra malapit sa Ayungin Shoal kung saan nakaground ang BRP Sierra Madre. Sinabi ng Westcom sa isang pahayag na binibigyang diin nito ang pakikipagtulungan ng mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng malakas na presensya at determinasyon ng Navy sa pagsasagawa ng kanilang misyon na protektahan at ipagtanggol ang interes ng karagatan ng Pilipinas. Ama naman talaga mga utol, no? It's time na Philippine Navy na. Tsaka palagian naman nila sinasabi, ang tamang suwestyon naman talaga kahit ng mga maritime experts, paramihin o palakasin ang ating presensya. Kasi nga, mas malaki o mas marami ang presensya ng China Coast Guard at mga Chinese militia dyan sa ating mga karagatan. Okay? So marami sila. Kaya rin walang magawa halos yung ating mga Philippine Coast Guard kasi onti ng ating mga barko kulang na kulang talaga tayo. And then yung iba namang eksperto ang suwestyon makipag-joint patrol sa mga allied nating bansa. Pero ito'y kinukundi na ng ilang senador, no? Ilan? Well, anyway, alam niyo na yung sinasabi ko. Pero it's time naman talaga Kasi ang iniisip ng Pilipinas magiging provocative action ito mula sa Pilipinas kapag gagamitin natin ating sundalo. Okay? Kasi yung Philippine Coast Guard nga daw natin, di umano civilian in nature. So pero ang sa China naman, ang China Coast Guard under ng military. So military na yun nandyan. So dapat tapatan na rin natin ng military. Hindi naman tayo magsisimulang gumawa ng violenteng action Bagkos, patitibayin lang natin o tatapatan lang natin ang presensya ng China na sa ganun medyo magdalawang isip naman sila sa kanilang mga ginagawa. Kasi nambubuli pa rin sila mga utol check natin yung report ng Western Command dito. Ito yung mula sa Western Command, Armed Forces of the Philippines Facebook page mga utol FF151 and PS15 strengthen naval collaboration in Ayungin Shoal. Okay? Following a successful conduct of rotation of personnel and resupply mission in Ayungin Shoal last September 9, BRP Antonio Luna and
BRP Gregorio del Pilar proceeded with a joint photo in maneuvering exercise symbolizing their unity and solidarity in conducting the mission. This exercise provided a remarkable spectacle to witness. Both Navy ship showcase their agility and coordination as they sailed in tandem, executing precision maneuvers while capturing stunning images of the ship action. Okay? The Philippine Navy's commitment to safeguarding its territorial integrity and promoting stability in the West Philippine Sea, it is utmost importance. Thus, the collaboration of Philippine Navy vessels serves as powerful reminder of the Navy's strength and strong presence and determination in carrying out its mission to protect and defend the Philippine maritime interest. Okay, and mga utol yung picture ha. So legit yan, no? Nangyari talaga yan. Okay, dumako naman tayo dito sa report ng Manila Times, no? 2 PH warship hold maneuver exercise in Ayungin Shoal. Okay? Ayan, no? So, basahin po ba natin? 2 modern warships of the Philippine Navy have conducted maneuver exercises near Philippine-occupied Ayungin Shoal in an apparent attempt to drive away a dozen vessels attempting to intrude and gain control over the shoal. Okay, no? Mas maganda yan, no? Itataboy na nila. Pero mas maganda, palagay ko mga utol, na yung sinasuggest ng ating ilang mga babatas at Senado, no? Na isama na natin sa joint patrol yung mga kaalyado nating bansa. Nang sa ganun, mas rumami tayo. Kasi nga, kulang naman talaga tayo sa mga kagamitan, no? Itong mga barko natin ay kakaunti lamang. Paano kung magpadala rin na mas marami pang barko ang China? So wala rin tayong magagawa kasi nga kung power ang pag-uusapan napakalayo ng diferensya ng lakas ng China sa Pilipinas. So para lamang matapatan natin yung presensya, tapatan na ng presensya to eh. Kailangan natin yung US Navy fleet, no, mga utol yung iba at yung iba pang alyadong bansa natin, Japan, Australia, ready naman sila eh. So basta lamang wala tayong lalabaging batas. Okay? Mga joint patrol lang po. So para lang mapanatili yung security ng region, no, na hindi sila gagawa, etong China na hindi nagagawa ng mga agresibong aksyon, yung mga provocative actions. Kasi kung iniisip naman natin, mga Pinoy, na baka ma-provoke naman ng China, kasalanan na nila yun. Ganon din naman yung kanilang ginagawa. Hindi naman natin sila, hindi naman dadako sa sakitan sa armas, no? Sa laban ng armas, no? Tapatan lang ng presensya. Kailangan natin yan, mga utol, kasi napakadami nila dyan. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, mga utol. Mabalik na tayo sa ating video. Tapos mamaya may isa pa akong ilalahad sa inyo, mga utol, no? Karagdagan, no? Ang ehersisyo ay nakita bilang isang mapanghikayat na maniobra ng 3 barko ng Philippine Navy upang itulak pabalik ang mga sasakyang pangdagat ng China na nakapalibot sa Ayungin Shoal na agresibo at patuloy na inaangkin ng isla. Tama. Ang ehersisyo ay dumating kasunod ng matagumpay na pagsasagawa ng RORE o Rotation of Personnel and Resupply Mission. Isang paglalakbay na nakita bilang isang maneuvering drill na sumasagisag sa pagkakaisa. Ang mahalagang misyon ng paglalayag ay nagpapakita ng pangako nitong pangalagaan ang integridad ng teritoryo at itaguyod ang katatagan sa West Philippine Sea. Kung sa totoo lang, mga utol, no? Sa totoo lang, kung ipapatupad talaga yung tinakda ng international law, 'di ba? Ngayon, malapit na magkaroon ng assembly, mga utol. Ito, malapit na. Itong September. Kung hindi ako nagkakamali, magkakaroon ng UN General Assembly. At kung hindi ako nagkakamali, sa New York City ito gaganapin. Malamang sa malamang, mapag-uusapan itong estado o yung sitwasyon dito sa Asia-Pacific region. Okay? Partikular yung Taiwan, pati yung sa atin. Yun ang nangyayari dito at ginagawa ng China. Malamang, sana lang, doon sa usapin na yun, doon sa UN General Assembly na to, mapag-usapan at gumawa sila ng hakbang para tuluyang maipatupad yung international law na sinasabi nila na hindi naman ginagalang nitong China. Kasi kung i-enforce nila yung sinasabing international law, mga utol, na tinakda ng United Nations, kung i-enforce nila, malamang pwede nilang itaboy ang Chinese, okay, mga China dyan sa West Philippine Sea. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? So kailangan, ang gagawin natin na lang ay mag-aabang kung anong magiging resulta. Pero dapat naman talaga, i-enforce na nila yung tinatawag nilang international law kung ano man. Na, hindi kayo dapat nandyan. Kailangan yung umalis.
Hindi naman sinasabing by force gawin eh. Pailibutan lang. May magagawa ba yan? Palibutan. Hanggang nandiyan kayo, hindi rin kami aalis. Ito yung kapulungan ng United Nations. Pwede yun mga utol eh. Or lahat ng bansa ay mag-sanction na sa China. Pwede rin yun. So ano sa palagay nyo? Paki-comment na lang ang inyong opinion. Tuloy na natin. Sinabi ng Westcom, sa ngayon ilang sasakyang pangdagat pa rin ng China, kabilang ang mga barko ng milisya na nanatiling nakapaligid sa West Philippine Sea. Heto at pakinggan naman natin mga kabayan ang iba pang pahayag ng Westcom Vice Admiral na si Alberto Carlos. Ang objective natin is to establish a rules-based international order in the West Philippine Sea. Laging complain natin that our neighbor is not complying with international law. So our engagement with whoever offers to help us, whoever shares our desire, our objective to establish a rules-based international order, we are studying it carefully. All the offers are on the table. Wala pa namang decision on whether we do a joint patrols, but we are very, very happy to note that they are supporting our position, they share our position, and they're willing to help us. Yun ang importante, they're willing to help us. Now, if we will accept their help or not, it's still on the table. Wala pa ring guidance. I have not received any directive to do a joint patrol with anybody. All our patrols in the West Philippine Sea now are unilateral. It's jointly conducted with the Philippine Coast Guard and the BIFAR, not with any foreign country. O ayan mga utol, yung pahayag ni Vice Admiral Carlos. Puntahan naman natin yung tungkol sa sinasabi niya. At totoo naman yun, no? Marami talagang gustong kumampi sa atin at naghahain ng joint patrols dahil yun naman talaga yung pinakamaganda nating hakbang na gagawin para maitaboy natin yung mga Chinese dyan sa ating mga teritoryo. Okay yan mga utol. Mula ito sa Manila Times ulit, more countries ay WPS Joint Control, West Philippine Sea Joint Patrols pala. Sorry. At least 6 countries are interested in having their navies carry out joint patrols in the Philippines with the Philippines in the tension-shrouded South China Sea. Speaking at the sidelines of the Mutual Defense Board meeting at Camp Aguinaldo on Thursday, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. said several nations are keen on idea of jointly patrolling the waters in the West Philippine Sea, where Chinese vessels have stepped up the harassment of Philippine Coast Guard on legitimate missions. Okay, so ano kaya yung mga bansa ito? The West Philippine Sea is part of the South China Sea, which Beijing claims to be parts of its domain. So the United States, Japan, and Australia have earlier discussed the concept with Philippine Defense Authority following the escalation of Chinese intrusions. But Browner said Germany, Canada, and France are also open to joint patrols. Oh, yan palang 6 na bansa na yan. Dito pa nga lang sa unang 3 na to mga utol. Pwede na, laki na ng posibilidad na maitaboy natin yung mga yan. So yun lang naman eh. Hindi naman, palagay ko hindi naman yun lalabag sa batas. Kailangan lang, syempre, ang dami pang, hindi ko kabisado yung international law na yan, pero kung gano'n na rin naman ang ginagawa, kasi itong China ay hindi naman ginagalang ang international law, syempre, pag napag-usapan sa United Nations at napagkasunduan nila, na it's time na enforce nila yung international law na to para sumunod, pasunurin itong China. Yun lang naman eh. So, pag dumating dito yung mga kaalyado at willing tumulong sa atin, eh napakaganda nun. Baka umalis ang China. At that way ay ma-prevent yung gera na matagal nang nakaumang. Yan lang yung pamamaraan mga utol. Maitaboy via intimidation. At ngayon, kung hindi rin talaga sila aalis, nandyan na yung 6 na bansang ito, no? Kasama natin nagpapatrolya at gagawa, palagay nyo ba, gagawa pa ng agresibong aksyon itong China? At pag gumawa sila ng agresibong aksyon, ayan ang makakalaban nila. So napakaganda niyan mga utol para sa part natin. Pero nga, sabi nga ni Vice Admiral Carlos, so far, ang mga patrols natin within yung ating mga personals lamang, no? Dito pa lang sa Pilipinas. Wala pa nakasama natin itong mga bansang ito. So pero maganda yan, napakalaking bagay. Medyo mahaba ito mga utol, hindi na natin babasahin ng buo. Pero yan napakaganda niyan, no?
more countries ay West Philippine Sea Joint Patrol. Sana mangyari na. Sana pagkatapos nitong United Nations maging ano nila to, mapasama sa mga hakbangin ng United Nations na i-enforce na talaga yung international law na sila rin naman na nagtakda. Anyway, mga utol, comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyo, John Reps. Maraming salamat sa inyong panonood, mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat.